Gaano kasaklap kung ang isang babaeng tulad ni Maya, na ibinuhos ang kanyang kabataan sa iisang pag-ibig, ay sasalubungin lamang ng isang mapait na regalo ng kataksilan. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa Manila City Hall, umuwi si Maya sa kondo nila ng kanyang nobyo, puno ng pananabik para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang kanyang nobyong si Paulo na kayakap ang ibang babae sa kanilang sariling kama. Ang puso ni Maya ay tila dinurog sa libu-libong piraso. Hindi pa siya nakakabawi sa unang dagok, sinundan pa ito ng isa pang malupit na balita mula sa walang hiyang si Paulo, ang bahay na kakahulog lang nila gamit ang kanilang pinag-ipunan, na dapat sana'y magiging pugad nila pagkatapos ng kasal, ay palihim na palang naibenta nito. Nang nanginginig na tinawagan ni Maya si Paulo para humingi ng paliwanag, tanging nakabibinging katahimikan ang kanyang natanggap. Ang sunod-sunod na dagok ay tuluyang pumatay sa kanyang tiwala sa pag-ibig at sa mga lalaki. Mula noon, isinumpa ni Maya sa sarili, hinding-hindi na siya mag-aasawa. Ang blind date na itinuturing ng marami na isang pagsubok ay hindi rin nakaligtas kay Maya. Napilitan dahil sa pamimilit ng pamilya, pumayag siyang makipagkita sa isang lalaki sa isang coffee shop sa Makati. Kakaupo pa lamang, nabigla na siya sa prangkang tanong ng estranghero. Magkano na ang naipon mo? Tanong nito. Naramdaman ni Maya na katawa-tawa ito, hindi pa nga nila alam ang buong pangalan ng isa't isa. Hindi pa roon natapos, sinimulan nitong suriin ang kanyang trabaho. Alam kong empleyado ka ng gobyerno sa City Hall, mayabang na sabi nito. Hindi siguro kalakihan ang sweldo, pero at least stable hanggang retirement. Yun na siguro ang nag-iisang advantage mo. Namutla si Maya sa galit, ngunit bago pa siya makasagot, tuloy-tuloy na naman itong nagsalita, at saka, hindi ka na rin naman ba mabata, kaya pagkatapos nating ikasal, sana mag-anak ka na agad. Hindi na nakatiis, pinutol ni Maya ang sinasabi nito. Diretsahan niyang sinabi na naniniwala siya sa pagiging malaya at independent, kayang tustusan ang sarili. Ang pakikipag-blind date ay para lamang pagbigyan ang pamilya at para makihalubilo sa mga lalaki. Kung makakita ako ng ka-vibes ko, makikipag-date ako. Kung may six-pack abs siya, ngumisi siya, baka isipin kong makipag-sex sa kanya. Bago tumalikod, hindi niya pinalampas na bigyan ng leksyon ang lalaki, ang mga mayayabang na tulad mo, mas mabuting huwag ng mag-asawa para hindi makapahamak ng iba. Kung lahat na lang ay basta-basta magpapakasal na parang namimili lang sa tindahan, magugulo ang lipunang ito. Ang magandang babaeng iyon na may tinik sa pag-uugali ay si Maya de la Cruz, 29 anyos, isang huwaran sa mata ng maraming magulang, ngunit isang tapat na tagasunod ng pagiging single. Dahil sa kanyang mahusay na degree at talino, mayroon siyang matatag na trabaho sa Manila City Hall. Sapat ang kanyang sahod para ma-enjoy ang malayang buhay, nagwi-gym sa Bonifacio Global City, kumukuha ng voice lessons, at nagre-reward sa sarili ng malamig na San Miguel pagkatapos ng trabaho. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makapag-ipon ng sapat na pera para pagtanda ay makabili ng maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Zambales, kung saan araw-araw siyang maggigitara at aawit para sa mga tao. Kaya naman, determinado siyang panghawakan ang kanyang stable na trabaho. Isang mainit na araw, habang abala ang lahat sa trabaho, isang kakaibang lalaki ang tumawag sa opisina, hinahanap ang kanilang hepe. Pagkarinig pa lang sa boses, ang kanilang hepe, Boss Vic, ay agad na nagtago. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lalaki, may bitbit na timba ng dumi at walang sabi-sabing ibinuhos ito kay Maya na nakaupo sa kanyang mesa. Gulat at galit na galit, ngunit walang magawa, tahimik na nagtungo si Maya sa banyo para magpalit ng damit. Paglabas niya, nakita niya ang bagong anunsyo mula sa opisina ni Mayor Reyes, bubuo ng isang espesyal na departamento para itaguyod ang diwa ng pag-aasawa sa mga kabataan ng lungsod, na direktang pamamahalaan ng mayor. Sa katunayan,
Ito ay paraan para mapataas ang bumababang marriage rate, na ginagawang mga biglaang matchmaker, ang mga empleyado ng gobyerno. Ang sinumang sasali ay makakatanggap ng magandang performance evaluation. Kahit kaakit-akit ang benepisyo, walang pakialam si Maya. Alam niyang abala at puno ng pressure ang mga kabataan ngayon, kaya lalo silang umiiwas sa pag-aasawa. Ang pagiging matchmaker ay parang paghahanap ng sakit ng ulo. Habang nakikipagsiksikan para basahin ang anunsyo, tumunog ang naiwang cellphone ni Maya sa mesa. Si Boss Vic ang tumatawag. Nang makita niyang ang nakasave na pangalan ng boss niya ay, si Boss Tamad na pasaway, nagdilim ang mukha nito. Ngunit nagpanggap pa rin itong mahinahon at hinikayat si Maya na, maging tapat at sabihin ang lahat ng hinaing. Dahil inakalang totoo, naglabas ng sama ng loob. Si Maya tungkol sa kaduwagan ng boss tuwing may nagrereklamo, laging nagtatago sa CR, at kung paano nito ipinapasa ang mahihirap na trabaho sa mga staff. Kahit hindi nagpakita ng galit ang boss, kinahapunan, natanggap ni Maya ang memo, inilipat siya sa bagong tatag na Marriage Promotion Department. Parang binagsakan ng langit at lupa si Maya. Isang taong naniniwala sa pagiging single, ngayon ay mapipilitang maging tagapamagitan ng pag-iibigan ng iba. Ang desisyon ni Maya na manatiling single ay nagsimula lamang ilang taon na ang nakalipas. 3 taon noon, nagtrabaho siya sa isang malaking matchmaking company sa Ortigas. Dahil sa pressure sa sales quota, naipares niya ang isang magandang babae sa isang abusadong lalaki. Ang resulta, ilang beses na na-hospital ang babae sa Manila Doctors Hospital dahil sa pananakit. Kasabay nito, siya mismo ay pinagtaksilan ni Paulo bago ang kanilang kasal. Ang dalawang sunod-sunod na dagok ang tuluyang pumatay sa anumang pagnanais niyang magpakasal. Ngunit ngayon, napipilitan siyang dumalo sa meeting tungkol sa mga paraan para mapataas ang marriage rate. Ayon sa datos, mahigit kalahati ng mga adult sa Maynila ay naniniwalang hindi na kailangan ang kasal. Paano mababago ang pananaw na iyon? Habang nag-iisip ang lahat, pumasok si Mayor Reyes, may dalang folder. Itinuro niya ang litrato ng isang lalaki at nagbigay ng utos, dito tayo magsimula. Ang nasa litrato ay si Mateo Santos, isang binata mula sa isang maliit na isla sa Palawan, na na-feature sa isang dokumentaryo ng ABS-CBN kamakailan. Nasa tamang edad na si Mateo para mag-asawa ngunit abala pa sa pag-aalaga ng kanyang mga naulilang pamangkin, at hindi pa nakakahanap ng tamang babae. Nakita ng mayor si Mateo bilang mainam na halimbawa, at ipinasa kay Maya ang responsibilidad na hanapan ito ng mapapangasawa, dahil siya lang ang may karanasan sa matchmaking. Wala akong pakialam kung sino ang hahanapin mo o paano mo gagawin, basta't kailangan mong mahanapan ng asawa si Mateo Santos. Kung magtatagumpay, nangako ang mayor na pag-aaralan ang hiling ni Maya na malaipat ng departamento. Dahil ito na ang tanging pagkakataon niyang makatakas sa kakatwang departamentong ito, nagpasya si Maya na sumugal. Agad siyang nagkalap ng impormasyon, sumakay ng eroplano, at nagbangka patungo sa barangay San Isidro, ang islang tinitirhan ni Mateo. Pagtapak pa lang niya sa pinong puting buhangin ng magandang isla, ang unang nakita ni Maya ay isang lalaking nakasando, may hawak na palakol, at may kausap sa cellphone. Narinig niyang sinabi nito sa kausap, hindi na kailangang patagilin, diretsuhin mo nang putulin yan sa maraming piraso. Dahil mahilig manood ng crime show si Maya, agad niyang naisip ang isang karumal-dumal na eksena. Sa takot, napaupo siya sa buhangin at kumari pa ng takbo. Kahit puno ng kaba, kailangang ituloy ang misyon. Hinanap ni Maya ang kapitan ng barangay para magtanong tungkol kay Mateo. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang lalaking may hawak na palakol kanina. Nanigas si Maya nang malaman niyang iyon pala si Mateo Santos, mukhang siga at may dating na astigin. Pinakalma ni Maya ang sarili, nagpakilala, at ipinaliwanag ang kanyang pakay. Si Mateo, na simple at prangka, ay inakalang scammer siya at hiningan pa siya ng ID.
Pagkatapos magpaliwanag ni Maya, hindi pa rin maintindihan ni Mateo kung bakit ang isang empleyado ng gobyerno mula Maynila ay pupunta sa isla para tulungan siyang mag-asawa. Nagduda siya at pinaalis ito. Nainip si Maya at inagaw ang cellphone ni Mateo para sana magpaliwanag pa, ngunit sa kanilang pag-aagawan, nahulog ang cellphone at nabasag ang screen. Nanghihinayang na pinulot ito ni Mateo. Sakto namang tumunog ang speaker ng barangay. Anunsyo, anunsyo. Binabati natin si Ginoong Mateo Santos sa kanyang nalalapit na pag-iisang dibdib. Nagulat si Mateo at lumayo kay Maya, ngunit bahagyang naniwala na rin na hindi siya manloloko. Inabutan ni Maya si Mateo ng registration form, sinabing punan lang ito at ang City Hall na ang baalang maghanap ng kamatch niya. Ngunit tinignan lang ito ni Mateo at isinauli, sinabing hindi naman talaga niya gustong mag-asawa. Ang nasa dokumentaryo ay, dinagdagan lang ng pampalasa, ng producer. Nainip na naman si Maya, hinawakan ang kamay ni Mateo at ipinaliwanag ang mga benepisyo ng kasal, pagkakaunawaan, suporta. Ngunit biglang nagtanong si Mateo, ikaw, naniniwala ka ba talaga sa mga magagandang bagay na yan tungkol sa kasal? Natigilan si Maya, hindi alam ang isasagot. Isang text mula sa voice class niya sa Maynila ang nagpaalala na mahuhuli na siya. Ngunit para makabalik sa dati niyang buhay, kailangan niyang may kasal ang lalaking ito. Sa pag-iisip nito, nilakasan ni Maya ang kanyang loob, hinawakan ang braso ni Mateo, ngumiti ng malapad at nagtanong, may bakante bang kwarto sa bahay ninyo? Ang bahay ni Mateo sa tabi ng dagat, bagamat maliit, ay maaliwalas at maginhawa. Sa unang pagkikita nila, nagluto siya ng masarap na seafood para kay Maya. Ang mga pamangkin ni Mateo, isang lalaki at isang babae, ay inosenteng inakalang girlfriend siya ng kanilang tito, at masayang sinabing gusto nilang makasama ang magandang Ate Maya. Ang sabi ng mga bata ay nagpamula sa mukha ni Mateo, na hindi pa kailanman nagka-girlfriend. Pagkatapos kumain, tinanong ni Mateo si Maya kung kasal na ba ito o single pa rin. Hindi niya alam kung bakit, pero sa harap ng lalaking kakakilala pa lang niya, nagawa niyang mag-open up tungkol sa kanyang bigong trabaho bilang matchmaker at sa pagtataksil ng kanyang ex. Inamin niyang pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat magpakasal, dahil ang kasal ay nangangailangan ng tiwala at responsibilidad na nawala na sa kanya. Ngunit sa pagtingin niya kung paano alagaan ni Mateo ang kanyang pamilya, naniniwala siyang mabuting tao ito at mapagkakatiwalaan. Nang marinig ito, nahihiyang ngumiti si Mateo, hindi lang ako mabuting tao, tapat din akong magmahal. Pagkatapos ng unang pagkikita, bumalik si Maya sa Maynila. Plano niyang bumalik pagkatapos ng ilang araw. Ngunit kinabukasan, tumawag si Mateo, nagsabing naghihintay siya sa lobby ng building ni Maya. Pagkakita nila, masayang iniabot ni Mateo ang registration form na kumpleto na. Nakapagdesisyon na ako, sabi niya. Gusto kong subukan kung karapat-dapat ba akong pumasok sa pag-aasawa. Tuwang-tuwa na sana si Maya nang may pamilyar na boses na tumawag sa likod niya, Maya. Paglingon niya, natigilan siya. Si Paulo, ang taksil niyang ex-boyfriend. Nandito ito para makipagbalikan. Walang imik, sinampal siya ni Maya ng malakas. Yang sampal na yan, gigil niyang sabi, utang mo sa akin. Narinig ni Mateo ang ingay at tumakbo papalapit, akala'y napapaano si Maya. Sa isang iglap ng biglaang desisyon, hinayla ni Maya si Mateo papalapit sa kanya, tinitigan si Paulo sa mata at idineklara, siya ang mapapangasawa ko. Sa sandaling iyon, parehong natulala sina Mateo at Paulo, nanlaki ang mga mata. Nang umalis si Paulo na halatang inis, lumingon si Mateo kay Maya, ang mga matay puno ng pagkalito ngunit may bahid din ng kuryosidad, kung ganon, kailan tayo ikakasal? Tayo na, bilisan na nating magtakda ng petsa. Ang galing pala talaga ng mga taga-gobyerno. Kakasumite pa lang ng form ni Mateo, hindi pa nga nakakapagpaliwanag si Maya, nagmamadali nang nagdeklara ang lalaki na uuwi na sa Palawan para maghanda sa kasal,
saka tumawa ng malakas at umalis. Naiwan si Maya na parang asong dulang, tulala at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi pa natatapos ang kamalasan, natuklasan niyang ang ex niyang si Paulo Gomez pala ang bagong team leader ng nakakainis na Marriage Promotion Department. Buong araw sa trabaho, pilit iniiwasan ni Maya si Paulo na parang may ketong. Ngunit ng gabing iyon, pagbalik niya sa madilim na opisina para kunin ang naiwang cellphone, naghihintay si Paulo, hinawakan ang kamay niya na may nag-aalab na pagtingin. Lumapit si Maya, may kung anong hindi maintindihang kislap sa mata na nagbigay pag-asa kay Paulo. Ngunit malamig niyang binawi ang kamay, ang boses ay parang yelo, nakalimutan ko na ang nakaraan. Ganoon siya kay tigas, ngunit sa isip ni Paulo ay bumalik ang imahe ni Maya 3 taon na ang nakalipas. Napakaganda sa wedding gown na sinusukat nito, isang gandang hanggang ngayon ay kinakikiligan niya. Akala niya noon, hawak na niya ang kaligayahan, ngunit siya mismo ang tanggang sumire nito. Kahit prank ang tinanggihan ni Maya, hindi sumusuko si Paulo. Kinabukasan, ang kapal ng mukha niyang pumunta sa employee dormitory kung saan pansamantalang nakatira si Mateo habang naghahanap ng kamatch sa Manila nagdahilang tutulungan daw si Maya maglinis ng kwarto. Nagpakitang gila si Paulo sa pagpapalit ng bumbilya, saka niyaya ang dating nobya na mag-dinner. Walang kiyemeng tinanggihan ito ni Maya. Samantala, sa Palawan, tapos nang mag-empake si Mateo, nagdala pa ng maraming paboritong chichirya ni Maya. Handa na siyang dalhin ang kanyang pamangking lalaki at babae sa lungsod para sunduin ang kanilang ate Maya. Kinaumagahan, sinundo ni Maya si Mateo at ang 2 cute na bata. Sinamantala na naman ni Mateo ang pagkakataon, pabirong nagtanong kay Maya, kung sakaling mabaygo ang matchmaking ko, mananagot ka ba? Ngumiti lang si Maya at maingat na iniba ang usapan. Dinala niya sila sa dormitoryo. Dahil tanghalian na, masiglang niyaya ni Mateo si Maya na manatili para kumain. Ang resulta, dahil sa sobrang sarap ng lutong bahay ni Mateo, naubos ni Maya ang isang malaking bowl ng kanin. Tamang-tama namang paalis na siya, biglang sumulpot si Paulo na parang kontrabida sa pag-iibigan. Agad na niyakap ni Mateo si Maya, nagkunwaring napaka-sweet nila. Nang makita ito, pilit na pinakalma ni Paulo ang sarili at ipinakilala ang sarili bilang team leader. Agad na bumitaw si Mateo kay Maya, naging formal ang tono, at nakipagkamay kay Paulo. Si Paulo naman, hindi pinalampas na sulyapan si Maya, ipinapahiwatig na lumipat na rin siya sa dormitoryo, sa kwartong katabi mismo ng kay Mateo. Kinabukasan, sa ilalim ng pamumuno ni Paulo, sinimulan ng team ang pagsala sa mga potensyal na kamatch para kay Mateo. Lumipas ang kalahating araw, nakatanggap sila ng ilang aplikasyon mula sa mga babaeng gustong makipagkita kay Mateo. Para mahanap ang pinakabagay, pinasagutan ni Maya si Mateo ng isang detalyadong questionnaire. Bawat tanong ay may 2 pagpipilian, hal, gusto ba ng clingy o may sariling espasyo? Seryosong sinagutan ni Mateo ang bawat tanong, habang ang team ay masusing sinasala ang mga aplikante. Ngunit, matapos ang pagsala, natuklasan nilang halos lahat ng aplikante ay may sariling motibo, mga social media influencer na gustong sumikat, at mayroon ding prangkahang naghahanap ng financial support. Sa huli, isa na lang ang natirang mukhang medyo maayos na kandidato. Habang tinutulungan si Mateo, hindi maiwasan ni Maya na isipin ang sarili niyang estado sa pag-ibig. Ang totoo, bago siya pinagtaksilan ni Paulo, nangarap din siya ng isang masaya at mainit na buhay may asawa, na may partner na magluluto para sa kanya ng masasarap na lutong bahay araw-araw. Basag na ang pangarap na iyon, ngunit hindi pinagsisisihan ni Maya ang pinili niyang landas ng pagiging malaya. Sa susunod na araw ang mismong blind date, kaya tinawagan ni Mateo si Maya, nakiusap na samahan siya sa isang mall sa Makati para pumili ng maayos na damit. Pumayag agad si Maya. Pagdating doon, nakumpirma niyang, walang taste, talaga si Mateo sa pananamit. Hindi na nakatiis,
si Maya na mismo ang pumili ng isang puting polo shirt para sa kanya. Hindi inaasahan, habang nagsusukat si Mateo, nakita ni Maya ang likod nitong puno ng mga lumang peklat. Pagkatapos mamili, pinayuhan ni Maya si Mateo na huwag kabahan sa date bukas. Ngunit, nagbiro si Mateo, bakit naman? Di ba idineklara mo na akong fiancé mo? Ang eksena nilang nagbibiruan ay sakto namang nakita ni Paulo na nasa di kalayuan. Sa sandaling iyon, isang matinding selos ang naramdaman ni Paulo. Sa kabilang banda, si Isabel Tan, ang nag-iisang anak na babae ng chairman ng isang malaking korporasyon, ay sawang-sawa na rin sa mga blind date na hindi nagtatagumpay. Katatapos lang niyang tanggihan ang isa pang ipinilit ng pamilya. Habang naghihintay ng masasakyan sa gilid ng kalsada, bigla siyang nakarinig ng sigaw na, "Ingat," kasabay ng paghila sa kanya ng isang lalaki. Muntik na pala siyang matamaan ng nahuhulog na hard hat mula sa construction site sa malapit. Ang nagligtas sa kanya ay isang lalaki, na mukhang simple at medyo gasgasen dahil sa kulot nitong buhok, ngunit may sinseridad sa mga mata si Mateo pala. Ilang oras bago iyon, nagpaayos si Mateo, pina-straight ang kanyang natural na kulot na buhok. Totoo nga, hairstyle is life. Pagkatapos magpa-straight, mukha siyang bidang artista sa Korean novela. Ngunit, hindi pa nagtatagal ang kanyang pagkagwapo, isang timba ng tubig mula sa itaas ang biglang bumuhos sa kanya, basang-basa siya. Pero imbes na sarili ang alalahanin, inalala niya ang maliit na gasgas ni Isabel kanina. Walang kwenta ang sugat, pero kumuha pa rin si Mateo ng 2 band-aid at ibinigay sa kanya bago masayang umalis. Dahil sa timba ng tubig mula sa langit, bumalik si Mateo sa dati niyang anyo, naka-checkered na polo na may sando sa loob, buhok na kulot balik sa pagiging simpleng probinsyano. Para mag-iwan ng magandang impresyon sa blind date, nagpaplano si Mateo na magbitaw ng mga corny jokes. Pero agad siyang pinigilan ni Maya, sinabing maging natural lang siya. Para makasuporta at makapag-obserba, ang buong team ni Maya ay nagpanggap na customer sa restaurant. Hindi nagtagal, dumating ang kadate ni Mateo, isang magandang babae na malumanay magsalita. Nagkwento ito na gusto niyang makipag-date sa isang lalaking parang lutong bahay, yung makakasama niyang kumain ng 3 beses sa isang araw, at maramdaman ang simpleng kaligayahan sa araw-araw na buhay. Nang marinig ito, napakusot ng kamay si Mateo, nagliwanag ang mga mata dahil ang pinakamagaling niyang gawin ay magluto ng parang sa bahay lang. Lubos siyang sumasang-ayon sa pananaw ng babae sa pag-aasawa. Habang nag-uusap sina Mateo at ang babae, kinakabahan ang team ni Maya, takot na baka masira ng probinsyano ang date. Sa kabutihang palad, base sa spy cam footage, naging masaya ang kanilang pag-uusap, nagkasundo pa silang magkita muli. Pagkatapos ng matagumpay na date, niyaya ni Maya si Mateo na kumain ng lutong bahay, pero hindi sa dormitoryo, kundi sa isang maliit at maaliwalas na kainan. Tikim pa lang ni Mateo, napangiti na siya, lasang lutong bahay nga. Ngumiti si Maya at ipinaliwanag, ang lutong bahay, hindi naman kailangang sa bahay kainin. Basta kasama mo yung komportable ka, kasama mo yung gusto mo, kahit saan ka kumain, kahit ano pa yan, parang lutong bahay na rin. Ang may-ari ng kainan ay matalik niyang kaibigan, parang pamilya na rin. Kaya gabi-gabi ay dito siya kumakain bago umuwi pagkatapos ng trabaho. Nang marinig ang kwento ni Maya, naantig si Mateo at sinabi ang nasa isip niya. Tulad ni Maya, naniniwala rin siyang importante ang lutong bahay. Sa questionnaire kanina, sa tanong na, ano ang kasal para sa iyo, ang isinulat ni Mateo ay, ang pagpapakasal ay ang magkasamang paggawa ng lutong bahay. Hinahangad niya ang isang simple, masaya, at kumpletong buhay, at umaasang makakasalo sa pagkain ang kanyang partner araw-araw ng comfortable. Nang marinig ang mainit at tapat na mga salita ni Mateo, naalala ni Maya ang sinabi ng kadate nito kanina. Kahit unang pagkikita pa lang, maganda ang impresyon nito kay Mateo,
Naikwento pa nitong maligamgam na tubig ang ibinigay sa kanya ni Mateo imbes na malamig mga detalyeng nagpapakita ng init na nakatago sa likod ng simpleng anyo ni Mateo. Sa pag-iisip nito, hindi naiwasan ni Maya na mapatingin sa lalaking taga-probinsya ng may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kinabukasan, ipinasyal ni Mateo ang kanyang mga pamangkin sa Manila. Isang school bus ang nasaran sa daan, naipit ang mga bata. Nang makita ito, walang pag-aalinlangang kinuha ni Mateo ang maliit na shopping cart mula sa malapit na supermarket, pinaupo ang ilang bata doon, at inakay ang iba pa para maingat na makatawid ng kalsada. Para siyang isang responsableng tatay. Nagkataong napadaan si Maya at nasaksihan ito, lalo niyang naramdaman na ang pagiging simple at inosente ni Mateo ay talagang kaakit-akit. Nang araw na iyon, ang larawan ni Mateo na ginagamit ang shopping cart para tulungan ang mga bata ay nakunan ng isang bystander at nag-viral online. Dahil sa mga nakaaantig at magagandang litratong ito, naging instant celebrity si Mateo, binansagan pang, "Lovely Shopping Cartman." Napanood ni Isabel Tan ang balita at natuklasang ang "Lovely Shopping Cartman" ay ang kulot na prinsipe na nagligtas sa kanya noon. Muli na namang kumabog ang kanyang puso. Gabi-gabi, pumunta siya sa dormitoryo kung saan nakatira si Mateo, gustong magpasalamat at makipagkwentuhan. Sakto namang nandoon din si Maya kasama si Mateo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang tumambad sa kanya ay si Isabel ang babaeng, nang agaw, kay Paulo 3 taon na ang nakalipas. At parating pa si Paulo para tingnan ang sitwasyon. Nang makita ang 2 taong nagtaksil sa kanya na magkasama sa harap niya, sumiklab ang galit sa puso ni Maya. Parang walang pakialam si Isabel sa nakaraan, nakangiti pang inabutan si Mateo ng isang malaking basket ng prutas. Ang paggamit pala ni Mateo ng shopping cart ay nagbigay ng magandang publisidad sa supermarket chain na pag-aari ng pamilya ni Isabel. Bago umalis, parang close pa silang nagpaalam kay Maya, "See you later." Malamig lang ang naging tugon ni Maya, ayaw nang makipag-ugnayan pa. Ngunit, hinintay ni Isabel si Maya sa labas, umaasang makakausap ito ng masinsinan. Binanggit ni Isabel ang nakaraan, ngunit iritableng sinabi ni Maya na wala siyang pakialam kung ano man ang nangyari kina Paulo at Isabel. Pero nakita ni Isabel ang totoo, hindi sa wala kang pakialam, takot ka lang. Takot kang malaman ang totoong dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Pag-uwi ni Maya, hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Isabel. Ilang taon na ang nakalipas, matapos niyang matuklasan ang pagtataksil ni Paulo, sobrang nasaktan siya. Tapos, bigla na lang itong hindi makontak at naibenta pa ang bahay na pinag-ipunan nila para sa kasal. Mula noon, akala niya'y wala na siyang nararamdaman para kay Paulo. Pero ang totoo, nagkamali pala siya ng akala. Samantala, nag-uusap sina Paulo at Isabel bilang magkaibigan. Nagpatulong si Isabel kay Paulo na may set up ng blind date kay Mateo. Mula nang makita niya ito sa kalsada, nagustuhan na niya ang lalaking mukhang simple pero tapat. Sa meeting ng Marriage Promotion Department kinabukasan, iminungkahi ni Paulo si Isabel bilang susunod na kadate ni Mateo. Tulad ng inaasahan, agad na tumutol si Maya. Ayon sa kanya, magkaiba ang mundo ni na Mateo at Isabel, imposibleng maging sinsero ang isang mayamang dalaga sa isang simpleng probinsyano. Nagkunwaring nagmamalasakit si Paulo, sinabing kaya niya ito iminungkahi ay para matapos na ang trabaho ni Maya, makaalis na ito sa team, at maging masaya na. Ngumisi lang si Maya, tinanggihan ang pekeng pagmamalasakit ng ex, nang gabi ring iyon, nalungkot si Paulo sa mga sinabi ni Maya. Nag-isa siyang uminom sa isang karinderya, tinitingnan ang dapat sanay wedding picture nila habang tumutungga ng alak. Sakto namang dumating si Maya. Lasing na si Paulo, walang tigil na humihingi ng tawad. At sa kalasinggan, naibunyag niya ang buong mapait na katotohanan. Noon pala, bago sila ikasal, nalugi ang negosyo ng pamilya ni Paulo. Para makabayad ng utang, napilitan siyang ibenta ang bahay na para sana sa kanila.
Dahil hindi niya kayang harapin si Maya na wala siyang maipagmamalaki, at ayaw niyang idamay ito sa kahirapan, nagpatulong siya kay Isabel na magpanggap na may relasyon sila para mapilitang umalis si Maya. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat para kay Maya. Naalala ni Paulo ang sinabi noon ni Maya sa matchmaking center, kapag ang B-rank na tao ay nagpakasal, kamalasan ang dala. Sa kasamaang palad, siya noon ang naging B-rank na tinutukoy ni Maya. Pagkatapos magsalita, tuluyan nang nawalan ng malay si Paulo. Tamang-tama namang dumating si Mateo sa kainan, at walang pag-aalinlangang pinasan si Paulo pauwi sa dormitoryo. Hating gabi, hindi makatulog si Maya dahil sa mga narinig mula kay Paulo. Kung sinabi ba nito ang totoo noon, kaya niyang tanggapin ang lahat. Makakaya-kaya niyang pumasok sa kasal na mahirap ang buhay. Wala pa siyang sagot sa mga tanong na ito. Ngunit hindi nagtagal, itinanong niya ito kay Mateo, ang taong hindi niya alam kung bakit, pero pinagkakatiwalaan niya. Kinaumagahan, tinanong ni Maya si Mateo kung papayag ba siyang magpakasal sa isang taong mas mayaman kaysa sa kanya. Walang kahit anong pag-aalinlangan, sumagot agad ng oo si Mateo. Medyo nadismaya si Maya, inakalang mukhang pera rin pala si Mateo kahit mukhang simple. Ngunit ipinaliwanag ni Mateo, hindi kailangang magkaroon ng prejudice sa yaman. Hindi mahalaga sa akin kung marami o kaunti ang pera, ang importante ay kung mayaman ba ang kaluluwa ng tao. Nagulat at sumang-ayon si Maya sa paliwanag nito. Samantala, dahil sa bukas na pag-iisip ni Mateo, tinanggap ng Marriage Promotion Department ang aplikasyon ni Isabel Tan. Pagkatanggap ng abiso, agad na tiningnan ni Maya ang profile ni Isabel, standard na mayaman, mataas ang annual income, may sariling kondo sa Bonifacio Global City. At ang mga hinahanap sa ideal partner, gusto ng kulot ang buhok, marunong mag-alaga ng bata, ay tila tumutukoy lahat kay Mateo. Sa madaling salita, maliban kay Mateo, parang wala nang ibang hinahanap si Isabel. Pumayag si Maya na i-upload ang profile ni Isabel matapos ang masusing pagsusuri. Pagkatapos, ikinwento ni Maya kay Mateo ang tungkol sa matchmaking request ni Isabel. Hindi naman nagulat si Mateo. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung tagapagmana ito ng malaking kumpanya o ordinaryong tao, ang pinakaimportante ay kung magkakasundo sila. Dahil sinabi ni Maya na hindi naman masamang tao si Isabel, pumayag si Mateo na ikonsidera ito ng patas. Habang tinutulungan si Mateo sa bagong kamatch, ang damdamin ni Maya ay tila nagiging komplikado rin. Matapos malanawan ang issue sa pagtataksil ni Paulo, nagkaroon ng kaunting di maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Sa siksik ang elevator, napadikit sina Maya at Paulo. Agad na ginamit ni Paulo ang kamay niya para harangin ang dingding ng elevator, pinoprotektahan si Maya. Kahit sinasabi niyang mas mabuting kalimutan na ang nakaraan, hindi maitago ang bahagyang saya sa mukha ni Maya. Isang gabi, nagiinuman na naman sina Paulo at Isabel. Hawak ni Isabel ang cellphone, mukhang problemado. Pagkatapos kasing mag-apply, pwede na niyang i-click ang match request button sa system. Pero nag-aalangan pa rin siya. Nag-aalala siyang baka ma-pressure si Mateo dahil sa yaman niya. Si Paulo naman, si Maya lang ang nasa isip. Napapansin niyang nagiging sobrang close na ang ex niya at si Mateo. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapaghiwalay sila. Bukod kay Mateo, may isa pang aplikante na nagngangalang Gian ang nag-apply sa Marriage Promotion Department. Umaasa siyang matutulungan siya ng departamento na makahanap ng tamang partner. Nang tingnan ng aplikasyon, natuklasan ng team na si Gian ay isang Gen Z, bata pa at puno ng enerhiya, 20 taong gulang pa lang. Bagamat bata, praktikal ang pananaw ni Gian sa kasal, kailangan daw ang kamatch niya ay mayaman o may napakataas na kita. Pagkatapos mag-apply, ang Gen Z na si Gian ay walang tigil sa pagtawag sa Marriage Promotion Department sa Manila City Hall, kinukulit ang progreso. Dahil mabagal ang tugon, nagalit si Gian at pinuntahan sila para magreklamo.
Para sa kanya, simple lang ang dapat gawin, piliin ang pinakamayamang lalaki sa mga aplikante at ipakilala sa kanya. Ayon kay Gian, sa makabagong lipunan kung saan pera ang nagpapatakbo ng mundo, yaman ang pinakaimportante, lahat ng iba pa ay hindi mahalaga, kaya wag nang paligoy-ligoy pa. Nakabuo pa nga si Gian ng sariling teknik sa pagkilatis ng lalaki, sa tuwing may blind date, sa sapatos lang siya nakatingin. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng sapatos, malalaman mo ang yaman at antas sa lipunan ng isang lalaki. Dahil sa pangarap niyang makapangasawa ng mayaman, makapag-asawa ng mayaman, palihim niyang tiningnan ang mga profile ng mga lalaking aplikante at agad na nakapili ng isang tycoon para sa sarili. Nang gabing iyon, si Gian mismo ang nagyaya sa lalaki sa isang mamahaling coffee shop sa Makati. Ang lalaki ay nasa middle age, hindi kagwapuhan pero halatang mayaman. Pagkakita pa lang, tinanong agad ni Gian ang trabaho at taunang kita nito. Nang malaman niyang kumikita ito ng malaki at may 5 luxury cars, halos sigurado na si Gian na ito na ang kanyang tiket sa magandang buhay. Ngunit, may mahigpit ding mga requirement ang lalaki sa kanyang magiging asawa, dapat manatili sa 45 kilo ang timbang, bawal tumaba, dapat itim, mahaba, at straight ang buhok, bawal ang maikli. Frank kanyang sinabi, ako bahala sa pera, ikaw bahala sa itsura mo. Hindi pa tapos, walang hiya pa niyang sinabi na kailangan daw nilang mapag-isa, para makumpirma kung pasok si Gian sa standards niya, kahit unang pagkikita pa lang nila. Naintindihan ni Gian ang ibig sabihin, galit na aalis na sana siya, pero bigla siyang hinipuan ng lalaki. Mabuti na lang, sakto ang dating ni Maya at Mateo. Kanina lang, aksidenteng nakita ng katrabaho ni Maya si Gian na may kamit. Dahil may kutob na masama, mabilis na nag-imbestiga ang katrabaho at nalamang peke pala ang income na idineklara ng lalaki sa profile. Nang mabisto, tahimik na umalis ang lalaki na walang kibo. Pagkatapos, marahang pinayuhan ni Maya si Gian, ang materyal na bagay, pwedeng mawala anumang oras. Sumunod naman si Mateo. Ang mahalaga ay hindi ang estado sa buhay ng kapareha mo, kundi ang makahanap ng taong makakasama mo ng matagal at magbibigay sa'yo ng tunay na kaligayahan. Tumango si Gian na parang naintindihan na. Ang mga sinabi ni Mateo ay tumagos din sa puso ni Maya. Siguro nga, ang pinakamahalaga ay ang yaman ng kaluluwa na sinabi niya. Nang gabing iyon, kinausap ni Maya si Paulo. Pina-rating niya na para kay Isabel Tan, ang pinaka-iniisip ni Mateo ngayon ay hindi ang yaman nito, kundi kung mananatili pa rin ba ang relasyon nila kung sakaling mawala ang materyal na bagay ni Isabel. Nang marinig ito, lumapit si Paulo kay Maya, malumanay at determinado ang mga mata, ngayon, kaya ko na rin yan. Natutunan ko na ring hindi pansinin ang materyal na bagay. Ang mga salitang ito, kasama ang tulong ni Mateo kagabi, ay lalong nagpaunawa kay Maya sa halaga ng yaman ng kalooban. Pauwi na sana si Maya ng gabi ring iyon nang makita niyang isinasakay si Mateo sa isang mamahaling kotse ng 2 lalaking nakasuot, mukhang mga bodyguard. Naalala niya ang mga peklat sa likod ni Mateo, at isang di maipaliwanag na pagdududa ang nagsimulang umusbong sa isip niya. Kaya naman, sa meeting ng team kinabukasan, lutang ang isip ni Maya. Matapos pagbotohan ng lahat, si Mateo ang napiling ambassador para sa marriage promotion campaign ng lungsod. Si Maya, si Paulo, at isa pang katrabaho ang naatasang kumuha ng kanyang promotional photos. Bago ang photoshoot, mukhang malalim ang iniisip ni Mateo pero hindi niya masabi. Ang totoo, kagabi, inimbitahan siya sa bahay ng isang mayamang chairman. Sa kanilang pag-uusap, interesado ang chairman sa matchmaking progress ni Mateo, tila may koneksyon sila noon pa. Nabanggit din nila ang isang tao na tila isang malaking tinik sa puso ni Mateo. Samantala, pinuntahan ni Maya si Mateo sa makeup room at muli na namang nakita ang mga peklat sa likod niya. Tulad ng dati, binalewala ito ni Mateo,
Iniisip na lang na ang weird talaga ng babaeng ito, laging nakatingin sa katawan niya. Maya-maya, tapos nang magbihis at mag-ayos si Mateo. Pagbaba niya, napanganga si Maya. Ang Mateo sa harap niya ay nakasot, nakaayos ang kulot na buhok, nagniningning, para talagang isang totoong leading man. Sunod, sinimulan na ang photoshoot. Dahil hindi sanay, nanigas ang buong katawan ni Mateo, hindi makapag-post ng maayos. Sinabi ng photographer na lumapit si Maya para maging natural si Mateo. Ngunit akmang lalapit na si Maya, biglang nag-volunteer si Paulo. Taos puso, raw niyang tutulungan si Mateo, pero ang totoo, ayaw niyang maging close sina Maya at Mateo. Dahil sa tulong ni Paulo, naging mas comfortable si Mateo. Pagkatapos ng ilang nakuha nila ang perpektong litrato, para siyang nagpo-propose. Habang nagaganap ang photoshoot, nagkaproblema ang website ng department, hindi ma-upload ang data. Nang kontaken ni Boss Vic ang web management company, nalaman niyang nagsara na ito at tumakas. Namutla si Boss Vic, nakiusap sa team na wag sabihin kay Paulo, bilang team leader, dahil siya ang mananagot. Sakto namang si Gian na dati gustong makapangasawa ng mayaman ang nagbigay ng solusyon. Ipinakilala niya ang kanyang tito, isang magaling na computer engineer daw na siguradong kayang ayusin ang sira. Pero tapos na ang photoshoot, kailangan ng maayos agad ang website. Para bigyan ng oras sina Boss Vic at ang tito ni Gian, gumawa ng paraan si Maya. Hinayla niya si Paulo papunta kina Isabel para kunin ang mga natapos na poster. Pagkatapos, dinala nila ito kay Mateo sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho, inirekomenda ng kaibigan ni Maya, para ipakita sa kanya ang resulta. Idinikit ni Maya ang poster sa loob ng kainan, habang pasimpleng tinatanong kung may problema ba si Mateo. Binalewala lang ito ni Mateo, pabirong sumagot. Ngumiti si Maya, susubukan kong magtiwala sa'yo. Lumipas pa ang ilang oras ng tensyon, hindi pa rin naayos ang website. Habang wala si Paulo, personal na kinausap ni Maya ang tito ni Gian, nangakong tutulungan itong makahanap ng kamatch basta't maayos niya agad ang website. Tamang-tama naman, habang nag-aayos ng website, may nagustuhan ang binatang tito sa mga bagong aplikante. Dahil inspirado ng pag-ibig, natapos niya agad ang trabaho. Huminga ng maluwag si Maya, tinext si Mateo na naging matagumpay ang lahat. Kahapon, matapos mag-alinlangan, pinindot na rin ni Isabel ang heart button para kay Mateo sa website. Para makapagpatuloy sila, kailangang kumpirmahin din ito ni Mateo. Habang tinitingnan ang litrato ni Isabel, naalala ni Mateo ang interes ng chairman sa kanyang pag-aasawa. Sakto namang dumating si Isabel sa restaurant. Ipinagluto siya ni Mateo ng masarap na pagkain. Diretsahang tinanong ni Isabel kung bakit hindi pa niya ina-accept ang heart niya. Hindi mo ba ako gusto? Tanong nito. Umiling si Mateo. Sinabi niyang nabasa niya ang sagot ni Isabel tungkol sa kasal sa profile nito. Para sa kanya, ang kasal ay isang seryosong bagay, batay sa tiwala para makasama habang buhay. Bilang mayaman, marami na siyang nakilalang lalaking lumapit dahil lang sa pera, kaya mahirap siyang magtiwala. Pagkatapos, pabirong tinanong ni Isabel, yung mga pamangkin mo, hindi mo naman sila tunay na anak, no? Nagulat si Isabel nang tumango si Mateo, oo. Natapon ni Isabel ang tubig sa gulat. Agad na pinunasan ni Mateo ang mesa, ipinaliwanag na parang tunay na anak na ang turing niya sa mga pamangkin. Sa pagtingin sa simpleng lalaki pero tapat at maalaga, muling tumibok ng kakaiba ang puso ni Isabel. Pati ang heart rate monitor ni Mateo ay nagpakita ng pagtaas ng tibok habang kaharap ang maalalahan ng mga mata ni Isabel. Sa huli, nag-alok si Isabel na mag-date sila ng formal para mas makilala pa nila ang isa't isa. Sa kabilang banda, bago matapos ang trabaho, pinigilan ni Paulo si Maya. Alam na pala niyang kaya siya pinigilan ni Maya maghapon ay para tulungan si Boss Vic. Pero hindi siya galit, sa halip ay malambing pa siyang nagyayang mag-dinner.
Agad na tumanggi si Maya, pero dinala niya si Paulo sa ibang lugar sa isang maliit na kalye sa Intramuros, dati nilang tagpuan, puno ng alaala. Naalala pa ni Maya, dito siya niyayang maging girlfriend ni Paulo sa isang maliit na kapihan. Habang nagbabalik tanaw, sa unang pagkakataon, humingi ng tawad si Maya kay Paulo. Inamin niyang kung nalaman niya noon ang tungkol sa pagkalugi ng pamilya nito bago ang kasal, malamang ay hindi niya iyon kinaya. Pero ngayon, lumipas na ang panahon, nagbago na sila pareho. Ang gusto ni Maya ngayon ay kalimutan na ang nakaraan at manatiling magkatrabaho na lang sila. Pagkatapos makipag-usap kay Paulo, mag-isang naglakad pa uwi si Maya. Ngunit pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Sa takot, nagtago siya, ngunit nagulat siyang si Mateo pala ang nasa harap niya. Nang makitang nanginginig sa takot si Maya, hinatid siya ni Mateo pauwi. Tinanong ni Maya kung bakit siya naroon, kung may gusto ba siyang sabihin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagsinungaling na naman si Mateo na naglalakad-lakad lang siya. Kinabukasan, sa meeting, ibinalita ni Paulo na ang tito ni Gian na nag-ayos ng website ay nag-apply na rin. Ang introvert na lalaki ay umaasang makahanap ng kamatch sa tulong nila. Iniset ni Maya ang unang date ng tito sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mateo. Nang makita ang poster ni Mateo, napansin ng tito na ang chef pala ang ambassador kaya nag-open up ito. Gusto niya raw ng sinseridad, umaasang makahanap ng totoong pag-ibig. Gusto niya ng pag-ibig na parang programming, kapag tama ang input, sinseridad, tama rin ang output, kaligayahan. Naantig si Mateo sa pananaw ng tito. Tama nga naman, ang pagsisinungaling ay nagbubunga ng lihim, at ang sobrang lihim ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Pinuri ni Mateo ang tito sa lakas ng loob nitong pindutin ang heart para sa babaeng nagustuhan niya. Swerte naman, agad ding tinanggap ng babae ang match. Kinabukasan, sa tulong ni Maya, naganap ang unang date ng introvert na tito at ng magandang babae. Dahil medyo awkward pa sila, lumapit si Mateo para mag-recommend ng pagkain. Tila tadhana nga naman, nagkagaanan agad sila ng loob. Nalaman nilang pareho sila ng hinahanap sa isang partner. Habang pinapanood silang masayang nag-uusap, napuno ng emosyon si Maya. Mas lalo niyang na-realize ang halaga ng tiwala, at na ang tiwala ay dapat pantay at walang kondisyon. Pag-uwi ni Mateo, sinabi ng kanyang matalinong pamangking babae, Tito Mateo, sa pag-ibig, ang pinaka-importante ay timing. Dahil sa paalala ng pamangkin, nagmamadaling pumunta si Mateo sa tapat ng bahay ni Maya, sasabihin na raw niya ang isang mahalagang bagay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may umalingaw-ngaw na ingay mula sa kotse ni Maya sa garahe. Agad na hinaranggan ni Mateo si Maya, sinabing huwag siyang tumingin. Hindi alam ni Maya, ang likod ng kotse niya ay pinintahan ng pula at may mga nakasulat na masasakit na salita, umalis ka. Dito, sinuri ng pulis ang CCTV pero nakatakip ang mukha ng salarin. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay ibinunyag na ni Mateo ang kanyang malaking lihim kay Maya. 5 taon pala ang nakalipas, isa siyang bumbero sa Manila. Habang nasa isang malaking sunog, tinatawagan siya ng girlfriend niya, pinipilit na umuwi para makilala ang mga magulang nila. Ngunit nakatutok si Mateo sa pag-apula ng apoy. Sa galit, nakipag-break ang girlfriend niya sa telepono. Ang lalaking nakaitim na suit na pumunta sa kanya noon ay sekretaryo pala ng chairman. Sa sunog na iyon, si Mateo ang nagligtas sa chairman, kaya siya nagkapeklat. Ngunit ang masaklap, ng gabi ring iyon, naaksidente ang girlfriend niya sa kotse at namatay. Dahil sa sobrang sakit at guilt, nag-resign si Mateo, umalis ng Maynila, at nanirahan sa isla sa Palawan. Nang marinig ito, tahimik na hinaplos ni Maya ang braso ni Mateo bilang pag-alaw. Mabuting tao si Mateo, nararapat siyang alagaan. Nang gabing iyon, hindi na naman makatulog si Maya, iniisip ang pagprotekta sa kanya ni Mateo. Kinabukasan,
dinala ni Maya ang kotse sa Collier. Sinabi ng mekaniko na masyado ng luma ang sasakyan, mas mabuting pakawalan na lang ito at bumili ng bago. Napaisip si Maya, pati pala relasyon, may expiration date. Hindi niya alam kung dapat bang bitawan na ang nakaraan o subukang ayusin pa ito. Pagdating sa opisina, maagang dumating si Isabel Tan. Dahil successful na ang match nila ni Mateo, gusto niyang iset ni Maya ang date nila bukas. Si Isabel daw ang magdedesisyon ng oras at lugar, at higit sa lahat, bawal sumama ang staff. Sa araw ng date, maagang sinundo ni Isabel si Mateo. Siya pa mismo ang nag-drive papunta sa secret location. Habang nasa biyahe, sinimulang ikwento ni Mateo ang pagiging bumbero niya, pero agad siyang pinutol ni Isabel, inakalang nag-resign siya dahil maliit ang sweldo. Para sa kanilang private date, ni-rent ni Isabel ang buong restaurant. Habang nag-uusap, pinag-usapan nila ang ideal partner. Gusto ni Mateo ng kasamang magpaplano para sa kinabukasan ng praktikal, kahit lumipas na ang init ng pagmamahalan. Si Isabel naman, tila puno pa rin ng pantasya, gusto ng exciting at misteryosong lalaki. Habang nagde-date sila, sinusubukan ni Maya na i-enjoy ang weekend. Pero kahit anong gawin niya, ang isip niya ay nasa date ni na Mateo at Isabel. Para maalis ito, binalikan niya ang dati niyang routine, music lessons, pagbabasa sa paboritong bookstore sa Bonifacio High Street. Ngunit habang naglalakad, may isang misteryosong lalaki na palihim na sumusunod sa kanya. Sa loob ng bookstore, habang nagre-report ito sa cellphone, nahuli siya ni Maya. Agad siyang nagpaliwanag at tinawagan ang kausap si Mateo pala. Kaibigan pala ito ni Mateo na pinakiusapan niyang bantayan si Maya dahil sa nangyari sa kotse. Dahil abala si Mateo sa pag-aalala kay Maya, tawag at text, nagsimula ng mainis si Isabel. Tanghal iyan, pumunta si Maya at ang kanyang bodyguard sa restaurant ng kaibigan niya. Sakto namang nandoon din si Paulo, umaasang makikita si Maya. Nang makitang may kasamang ibang lalaki si Maya, titig na titig si Paulo. Agad siyang pinalabas ng kaibigan ni Maya. Sa kanilang date, panay naman ang banggit ni Isabel sa mga pamangkin ni Mateo. Nang marinig ni Isabel ang tapat na kwento ni Mateo tungkol sa pagiging ulila, pagtutulungan nilang magkapatid, at ang responsibilidad niya ngayon sa mga pamangkin, hindi man niya diretsahang sinabi, baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pinarating niyang magiging hadlang ang mga bata sa kinabukasan ni Mateo, at kung sila'y ikakasal, dagdag na pasanin lang ang mga ito para sa kanya. Samantala, sa kainan, pagkaalis ni Paulo, agad na inireto ng kaibigan ni Maya si Chan ang bodyguard ni Mateo. Nang malaman niyang bata, single, at gwapo si Chan, masigasig na tinanong ng kaibigan kung gusto nitong sumali sa marriage project ng Manila City Hall. Hindi naman tutol si Chan sa kasal, pero aminado siyang hindi pa siya stable, kahit sa pag-ibig ay 3-minute hit lang daw siya, paano pa kaya sa kasal? Gayunpaman, tila nagka-interes si Chan sa kaibigan ni Maya, umaasang makakahanap ng girlfriend na mature, maganda, at parang, ate, type tulad niya. Habang kausap si Chan, naglabas ng saloobin si Maya. Totoo ngang ang pag-ibig ay maaaring mabuhay sa kilig, pero iba ang kasal. Kapag nawala na ang unang kilig, ano ang magpapanatili sa relasyon? Hindi pa rin mahanap ni Maya ang sagot. Gabi na, patapos na ang date ni na Mateo at Isabel. Pero pauwi na sila, biglang nagyaya si Isabel na mag-bar. Kahit ayaw sana ni Mateo, napapayag siya. Sa bar, lasing na si Isabel at nagtapat na gusto niya si Mateo, ang kilig daw kapag kasama niya ito ay hindi mapapalitan. Kasabay nito, naghihintay si Paulo sa baba ng bahay ni Maya. Ikinuwento na dinala ni Isabel si Mateo sa bar, isang lugar na hindi pa nito napupuntahan kasama ang mga kaibigan. Pinarating ni Paulo na mukhang maganda ang takbo ng date. Narinig ito ni Maya, nakaramdam na naman ng inis at pag-aalala kung ano ang balak gawin ni Isabel kay Mateo. Sa pag-iisip nito, binilisan niya ang lakad papunta sa bar.
Sa loob ng bar, nakasandal si Isabel sa balikat ni Mateo, mukhang napaka-sweet. Sakto namang nakita ito ni Maya. Akmang lalapit na siya nang biglang sumulpot si Chan at hinayla siya palabas. Sinabi ni Chan na nag-usap na sila ni Mateo na ihahatid niya si Maya ng ligtas. Dahil gabi na, tinawagan ni Chan ng taxi si Maya at pinauwi agad. Ngunit pagdating sa bahay, hindi pa rin makatulog si Maya, gulong-gulo ang isip tungkol kina Mateo at Isabel. Hindi niya maintindihan kung bakit siya apektado. Kinabukasan, nagpunta si Chan sa City Hall para mag-apply na rin sa marriage project. Ngunit napansin ng mga katrabaho ni Maya na wala pala itong konsepto sa kasal, hindi pa talaga siya handa para sa panghabang buhay na pagsasama. Pagdating ng tanghalian, nagdala si Mateo ng baon na luto niya para kay Maya, sabay ulat tungkol sa date nila kahapon. Nang malaman ni Maya na magkikita ulit sila ngayon, hindi niya maitago ang pagkadismaya. Nang gabi ring iyon, personal na dinala ng pulis ang resulta ng investigasyon kay Mateo. Ang nagsulat sa kotse ni Maya ay isang binatilyo. Nang makita ang mukha nito sa video, biglang naalala ni Mateo kilala niya ito. Kasabay nito, papunta si Isabel kay Mateo nang makatanggap ng text mula sa kanya na may biglaang emergency at kailangang i-cancel ang date. Nagmamadali palang pumunta si Mateo sa bahay ni Maya, nag-aalala para sa kaligtasan nito. Sa daan, nakasalubong niya ang isang tao na pagkakita sa kanya ay biglang tumakbo. Hinabol at nahuli ito ni Mateo. Nang tingnan niya, ito nga ang binatilyo sa video. Nalaman niyang ito pala ang nakababatang kapatid ng yumaong girlfriend ni Mateo. Kanina lang, nagpadala ito ng package kay Maya na naglalaman ng mga lumang litrato ni na Mateo at ng ate niya noong sila pa. Pagdating sa bahay ni Maya, ipinaliwanag ni Mateo kung sino ang binatilyo. Pero hindi pa rin ito mapakali. Hindi niya matanggap na kamamatay pa lang ng ate niya. Pero si Mateo na dapat sana'y bayaw niya ay hayagan ng naghahanap ng bagong mapapangasawa kaya siya ng gulo. Para sa kanya, si Maya ang umakit kay Mateo pabalik ng Manila. Hindi raw dapat basta-basta na lang kinakalimutan ni Mateo ang ate niya at nakikipag-date sa iba. Hindi makapagpaliwanag si Mateo, hindi niya naman kinalimutan ang nakaraan. Sumingit si Maya para ipagtanggol siya, hindi pwedeng habang buhay tayong magluksa. Kahit gaano kasakit, dapat may hangganan. Lalo lang lalalim ang sugat kung patatagalin. Hindi rin respeto sa nakaraan ang pagpapahirap sa sarili habang buhay. Siguradong hindi rin yan ang gusto ng ate mo. Tila naapektuhan ang binatilyo sa sinabi ni Maya. Nakuha na rin ni Maya ang naayos niyang kotse. Nang gabing iyon, sumakay si Mateo sa kotse ni Maya, pero sumabit ang seatbelt. Lumapit si Maya para tulungan siya. Sa isang iglap, nagdikit ang kanilang mga katawan, tapos ay biglang lumayo. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang kaba. Habang pinapakalma ang sarili, biglang nataranta si Mateo nang makitang tila isinasama ng isang di kilalang lalaki ang kanyang mga pamangkin. Nagwala siya sa paghahanap, mabuti na lang, nakita niya sila sa bus stop, ligtas. Walang nangyari sa mga bata, pero mahigpit pa rin silang pinangaralan ni Mateo, takot na malinlang sila ng masasamang tao. Dito, si Maya naman ang kumausap sa mga bata na parang nakatatandang kapatid, pinapakalma sila. Alam niya kung gaano kahalaga ang mga pamangkin kay Mateo. Habang abala si Mateo sa kasalan, tuloy pa rin ang pakikipag-blind date ni Maya. Ang kadate niya ngayon ay mukhang mabait at maalalahanin. Maganda ang unang impresyon nila sa isa't isa. Pero kakaiba, kapag kasama niya ito, hindi komportable si Maya. Kinabukasan, tumawag si Mateo kay Maya, sinabing plano niyang imbitahan si Isabel sa bahay para mag-dinner. Gusto niya ng family date, para formal na ipakilala si Isabel sa mga pamangkin. Narinig ito ni Maya, nakaramdam na naman ng inis, pakiramdam niya'y masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero bilang tagapangasiwa, pumayag pa rin siya. Pagkatapos ng trabaho, nag-grocery si Maya at nagkataong nandoon din si Mateo,
namimili para sa dinner nila ni Isabel. Sabay silang namili, nagpalitan ng recipes, tumikim ng pagkain, at napagkamalan pa ng staff na bagong kasal na sweet na sweet. Pauwi, naramdaman ni Maya ang kakaibang ganang loob kapag kasama si Mateo. Gabi, dumating si Isabel sa bahay ni Mateo. Nandoon din ang mga pamangkin. Sinadya ni Isabel na ungkatin ang tungkol sa mga yumaong magulang ng mga bata, tinanong kung gusto ba nilang makita ang mga ito. Pinarating pa niyang hindi naman talaga katulad ng magulang ang isang tito. Masarap ang inihandang hapunan ni Mateo, pero medyo nainis si Isabel. Akala niya'y private date nila ito, pero nandoon ang mga bata. Kahit dismayado, hindi siya nagreklamo. Maliban sa mga bata, kontento naman siya kay Mateo. Pagkatapos ng date, pinaalalahanan ni Isabel si Mateo tungkol sa interview. Para sa publicity, plano ng City Hall na ipakover sa TV ang successful match nila. Medyo tumutol si Maya, dahil may mga bata si Mateo, hindi dapat sila gamitin. Ngunit, si Isabel na ang nagdesisyon para kay Mateo, pumayag na raw siya sa interview. Gusto niyang isapubliko agad ang relasyon nila. Pumayag si Mateo sa bibig, pero pagtingin sa mga pamangkin at pag-alala sa mga sinabi ni Isabel, tila hindi siya masaya. Kinaumagahan, nagdala na naman ng baon si Mateo kay Maya, mga paborito raw ng babae. Humingi rin siya ng opinyon tungkol sa interview nila ni Isabel. Naging komplikado ang reaksyon ni Maya. Pero sinabi niyang bilang matchmaker nila, hindi siya sang-ayon. Masyado pang maaga para mag-expose sa media. Ngunit, bilang personal na opinyon, suportado niya ito. Kung magiging public sila, siya ang makakatanggap ng credit at siguradong malilipat na siya pabalik sa dati niyang pwesto at tahimik na buhay. Hindi nagtagal, dumating ang producer ng show. Pero hindi lang interview ang gusto, kundi isang buong dokumentaryo tungkol kina Mateo at Isabel. Agad na sumalang si Isabel sa camera, sinasabing hindi siya naghahanap ng manugang na bagay sa korporasyon nila, kundi isang taong ka-vibes niya talaga. Para sa romansa nilang dalawa lang, gumawa ng paraan si Isabel. Lihim niyang kinausap ang kuya ni Mateo, tatay ng mga bata, binigyan ito ng malaking pera, at pinakiusapang dalhin ang mga bata sa ibang bansa. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Maya. Kinwestiyon ni Maya ang ginawa ni Isabel. Mahalaga raw ang mga bata kay Mateo at gusto niyang panagutan ang mga ito. Pero sinabihan siya ni Isabel na masyado siyang idealistiko. Ang dahilan daw ng breakup ni Maya at Paulo ay dahil din sa praktikalidad. Pati raw kuya ni Mateo, nasira ang pagsasama dahil sa realidad ng buhay. Para kay Isabel, kahit magulo ang kasal, basta't hindi problema ang pera, ayos lang. Gusto niyang magsimula muli, kasama si Mateo, hawak ang kanyang pantasya. Hindi makasagot si Maya. Gabi, nag-research si Maya online tungkol sa kasal at hiwalayan. Puro pera ang usapan. Napaisip siya, kung walang problema sa pera, tatagal kaya ang mga pantasya sa kasal? Sa di kalayuan, iniisip din ito ni Mateo. Kinausap niya ang may-ari ng kainan, kaibigan ni Maya. Hiwalay na ito sa asawa, na isa sa pinakamayaman sa lugar. Akala niya noon, sapat na ang pera para lumigaya. Pero lagi pala silang nag-aaway dahil sa maliliit na bagay. Kahit bigo, umaasa pa rin siya sa kasal. Naintindihan lang niya ngayon na hindi lahat kayang solusyonan ng pera. Sa susunod, gusto niyang mapang-asawa ang taong komportable siyang kasama. Tuloy ang shooting ng dokumentaryo. Dahil sa magandang resulta, kinausap ni Mayor Reyes si Maya, pinuri ang trabaho niya, at nangakong ililipat na siya sa departamentong gusto niya pagkatapos ng 2 linggo. Tuwang-tuwa si Maya. Konting trabaho na lang, babalik na siya sa dati niyang buhay. Pero naisip niya si Mateo, ang mga pinagdaanan nila, at ang mga natutunan niya. Taos-puso siyang umasang magiging masaya si Mateo. Gabi, si Mateo na ang sentro ng dokumentaryo. Tinanong siya tungkol sa ideal marriage niya. Simple lang ang sagot niya, pagkatapos ng trabaho,
magkwentuhan, kumain, mamasyal, makaramdam ng ginhawa at paghilom kasama ang partner. Simpleng araw-araw na buhay lang ang gusto niya. Habang nagsushoot, biglang sumulpot si Isabel. Nag-improvise ang producer, eksena na nag-uusap sina Isabel at Mateo pagkatapos uminom. Bago ang eksena, tumawag si Mateo sa bahay pero hindi makontak ang mga pamangkin. Sa pag-aalala, pinakiusapan niya si Maya na tingnan sila. Pumunta si Maya sa bahay ni Mateo pero wala ang mga bata. May note sa mesa, kinuha na sila ng kuya niya. Natanto ni Maya tinupad ng kuya ni Mateo ang usapan nila ni Isabel. Tinawagan niya agad si Mateo pero nasa shooting ito. Tama si Maya, papunta na sa airport ang kuya ni Mateo kasama ang mga bata. Umiiyak ang mga bata, ayaw mahiwalay kay Tito Mateo. Pero pinilit sila ng ama, sinabing para raw sa kaligayahan ni Mateo. Mabuti na lang, naabutan sila ni Maya. Sinabi niyang hindi iyon totoo. Tumakbo ang mga bata kay Maya. Sa inis, umalis ang ama. Hinatid ni Maya ang mga bata pa uwi. Sa daan, naliwanagan siya, hindi pwedeng umasa lang sa pantasya ang kasal. Hindi garantisadong magiging masaya kahit may pera. Kailangang tanggapin ang buong pagkatao ng partner para sa matibay na pagsasama. Sa shooting sa bar, inabutan ni Isabel ng huling baso ng alak si Mateo. Sabi niya, kapag ininom niya ito, sila na. Biglang dumating si Maya, sumisigaw na tutol siya sa match nila. Nakatingin si Mateo sa babaeng sumisigaw, tapos ay natambas sa bisig ni Maya dahil sa kalasingan. Sakto namang nakatanggap ng text si Isabel mula sa kuya ni Mateo, na lamang pinigilan ni Maya ang plano niya. Galit na galit siyang tumayo at hinarap si Maya. Sinumbatan ni Maya si Isabel tungkol sa balak nitong ilayo ang mga pamangkin ni Mateo. Sa gulo, natamba ulit si Mateo kay Maya, kaya kinailangan niya itong alalayan pa uwi. Nangako si Maya sa mga bata na hindi niya sasabihin ang tungkol sa pagdating ng tatay nila. Tinupad niya ito. Kinaumagahan, nagdala siya ng almusal kay Mateo, walang binanggit. Ang init ng pakiramdam nilang kumakain ng almusal parang isang tunay na pamilya. Pero sina Isabel at Paulo, hindi mapakali. Nagrereklamo sila sa isa't isa. Naiinis si Isabel sa pakikialam ni Maya at sa pagyakap ni Mateo kay Maya kagabi. Si Paulo naman, ayaw niyang maging close sina Maya at Mateo. Kinabukasan, sa City Hall, ia-anunsyo na sana ang success story nina Isabel at Mateo. Pero pinigilan ito ni Maya. Pinagalitan siya ni Paulo sa pagiging diktador. Pero iginiit ni Maya na si Isabel ang naunang nagkamali, kailangan niyang pigilan ang mas malaking problema. Dahil dito, hindi nasiyahan si Mayor Reyes at ipinatawag si Maya. Nangako si Maya sa mayor na siya mismo ang tutulong kay Mateo na makahanap ng tamang mapapangasawa. Diretsahan ding nagbabala si Mayor Reyes, kung hindi maayos ang pagpapakasal ni Mateo Santos, huwag nang umasa si Maya na malaipat sa departamentong gusto niya. Habang problemado si Maya, palihim na naman na kinontak ng kuya ni Mateo si Isabel Tan, humihingi ng dagdag na pera, kung hindi raw ay ibubunyag niya ang pagbibigay nito ng pera para ilayo ang mga bata. Lingid sa kaalaman nila, narinig pala ni Mateo ang buong pag-uusap nila. Ang totoo, matagal nang may kutob si Mateo sa mga ikan-ikilos ng kanyang kuya at ni Isabel.